Hello guys, it's me again, Krong TV. In today's video, pag-uusapan natin ang 6 na bagay na pwedeng mangyari kung sakaling makuha na nga ng tuluyan ni Momoshiki ang katawan ni Boruto. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pag-like, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa bagong upload na videos. Ang story nga ng Boruto ay mas lalong nakakapanabik matapos ngang mapabalita ang pagkamatay ni Naruto at ang paggamit niya ng kanyang last form sa chapter 51 at ang paggamit nga niya ng Baryon mode sa chapter 52. Ipinaliwanag nga ni Kurama ang katangian ng Baryon mode na pinapalakas nga nito si Naruto. Mas lalo nitong pinapalakas ang katangiang taglay ni Naruto kasama na dito ang kanyang speed at sensor ability. So ang paggamit nga ng teknik na ito ay hindi basta-basta. Ang malaking tulong na dulot nito kay Naruto ay mayroon ding malaking kapalit na pwede ngang ikamatay ni Naruto. Dahil sa teknik na ito, kinakailangan na gumamit ni Naruto ng malaking chakra at maaaring itong magdulot ng kamatayan kay Naruto kung sakaling maubos ang chakra nito. Hindi lang buhay ni Naruto ang mawawala dahil sa Baryon mode, kundi maging ang buhay ni Ishiki. Dahil sa Baryon mode, ang mahabang buhay ni Ishiki ay maaaring maging ilang minuto na lamang dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Naruto sa kanya gamit ang Baryon mode. Sa 10 minuto, maaaring ang makumpirma ang pagkapanalo ni Naruto, ngunit sa 10 minuto na ito, maaari pa ring mahanap ni Ishiki ang katawan ni Kawaki gamit ang chakra ni Boruto sa kamay ni Kawaki. Hindi lang ito tungkol sa pagitan ni Naruto, Kawaki at Ishiki dahil ito rin ay tungkol kay Momoshiki at kay Boruto. Si Boruto na unconscious ay bubuksan niya ang kanyang mata na mayroong ibang form. Ang paglabas ni Momoshiki ay maaaring makadagdag sa hirap na dinaranas ngayon ni Naruto at Sasuke. Mayroong dalawang malaking posibilidad na mangyari kung sakaling sa mga oras na ito ay biglang magpakita si Momoshiki. Una, may posibilidad na kalabanin ni Momoshiki si Ishiki dahil nga sa plano ni Ishiki na isacrifice si Momoshiki sa Divine Tree. Or ang pangalawa, nasusuportahan na lang ni Momoshiki si Ishiki sa mga plano nito dahil sa sila nga ay parehong Otsutsuki na gusto ring mabuhay ang Divine Tree. At ito na nga guys, ang pinakahihintay nyong 6 na maaaring mangyari kung sakaling ang katawan ni Boruto ay tuluyan ngang makontrol ni Momoshiki. Una, tutuparin ni Sasuke ang kanyang ipinangako. Sa manga series nga ng Boruto na chapter 49 bago pa man dumating si Ishiki sa Konoha, nakiusap si Sasuke kay Boruto upang tulungan sila na kalabanin o pigilan si Ishiki at matalo si Ishiki. Si Sasuke na alam ang pakikipaglaban ni Boruto kay Boro sa ibang dimensyon o ang pagkontrol ni Momoshiki sa katawan ni Boruto noong kalabanin nila si Boro. Ito ang naging dahilan ni Sasuke kaya naman nakiusap siya kay Boruto na tulungan silang harapin si Ishiki. Gusto ni Boruto ang ganitong plano ngunit siya ay may pag-aalinlangan sa pwedeng mangyari kung makontrol nga siya ng tuluyan ni Momoshiki. Ngunit nagawa pa rin kumbinsihin ni Sasuke si Boruto at sinabing wala siyang masasaktan na kahit sino at isa nga si Sasuke sa pipigil kay Boruto kung sakaling ito ay mangyari. Ito ang pangako ni Sasuke kay Boruto as his teacher. Si Sasuke ay hindi ganun kalambot ang puso kung ikukumpara kay Naruto. Siya ay isang logical kung mag-isip at handa niyang isakripisyo ang isang tao para sa kaligtasan ng nakararami. Kung sakaling ngang makontrol ni Momoshiki si Boruto, pipigilan ito ni Sasuke. Gagawin niya lahat mapigilan lang ito kahit pa ang pagkamatay ni Boruto kung kinakailangan. Ito ang pangakong binitawan ni Sasuke kay Boruto. Number 2, magigising ni Sasuke ang Totsuka and Tsurugi Sword. Ito ay isang variant sword of Kusanagi. Ito ay nakastore sa sake jar. Sa shape ng Susanoo ni Itachi, ang original na form na ito ay isang liquid na mula sa sake jar at nagiging blade kung ito ay gagamitin. Ito ay isang legendary sword na napakahirap hanapin katulad na lamang ni Orochimaru na inubos ang kalahati ng kanyang buhay mahanap lamang ang sword na ito. Dahil ang sword na ito ay mayroong tinataglay na napakalakas na kapangyarihan.
Ginamit ito ni Itachi para ma-remove ang Curse Seal of Heaven from Sasuke Uchiha noong i-extract niya si Orochimaru sa katawan ni Sasuke at masil ito sa sword. At upang maalis niya ang soul ni Nagato sa kanyang katawan matapos nga nitong gamitin ni Kabuto ang summoning Impure World Reincarnation para makontrol siya nito. Kaya naman hindi imposibleng sa dami ng experience at napuntahan ni Sasuke, maaaring alam na niya kung paano gisingin ang Totsuka Sword na nasa Sharingan ni Itachi na ngayon ay nakay Sasuke na at kasama rito ang kanyang Perfect Susanoo. Number 3, aatakihin ni Momoshiki si Ishiki. So alam naman natin na ang plano ngang isacrifice ni Ishiki si Boruto na indirectly na Otsutsuki dahil sa Karma Seal ni Momoshiki na nasa katawan ni Boruto. Kailangan ng isang Otsutsuki para maging sacrifice sa evolution ng Jubi upang ma-develop ang Divine Tree at ang isa naman ay ang titingin sa development na ito at si Boruto bilang Otsutsuki dahil sa Karma Seal ni Momoshiki, which means si Ishiki naman ang mag-oversee sa development ng Divine Tree. At si Boruto naman ay living fertilizer kaya naman ito ang magiging dahilan ng pag-atake ni Momoshiki kay Ishiki. Kahit pa sabihin natin na ang paglalaban nila ay nasa maikling oras lang, masasabi kong ito ay nakakatakot dahil sila ay parehong malakas na Otsutsuki na mayroong special abilities. Kahit pa sabihin natin na hindi pwedeng patayin ni Momoshiki si Ishiki dahil sa rule nilang mga Otsutsuki, kaya naman niya itong i-hold hanggang maubos ang natitira niyang oras upang mabuhay. Number 4, papatay ni Momoshiki si Kawaki. Kahit pa sabihin natin na hindi maaaring patayin ang isang Otsutsuki ang kanyang kapwa Otsutsuki, ay hindi na nila kayang saktan ang isa't isa. Kung narinig nyo ang kwento ni Amado na halos mapatay na nga ni Kaguya si Ishiki, in other words, or noong na-damage ni Ishiki ang braso ni Boruto, then papanoorin lang niya ang kanyang fellow Otsutsuki na mamantay. So, ibig sabihin walang bagay dito na sinasabing sagrado. In other words, kahit pa hindi mapatay ni Momoshiki si Ishiki, kaya naman nitong patayin si Kawaki nang wala ng Karma Seal. At dahil nga si Kawaki ang susunod na magiging katawan ni Ishiki, kapag namatay si Kawaki ay malaki ang chance na mamatay na rin si Ishiki. Number 5, ang kasunduan ni Momoshiki at Ishiki. At dahil nga sa ipinagbabawal ang pagpatay sa kapwa Otsutsuki ay hindi naman kinakailangan na harapin ni Momoshiki si Ishiki. Habang si Ishiki nga ay naghihingalo at dito ay may malaking opportunity si Momoshiki na pigilan ang pag-cultivate ng karma sa katawan ni Kawaki. Dahil sa resurrection ng beast ay kailangan ng Otsutsuki para isakripisyo. At kung sakaling papatayin ni Momoshiki si Kawaki, si Ishiki ay mamamatay kaya naman siya ay makikipagkasundo at susuko na para ma-install niya ang karma sa katawan ni Kawaki. Or kusa niyang ibibigay ang katawan niya bilang pagkain ng Jubi at si Momoshiki nga ang magbabantay sa development nito. Ngunit alam ni Momoshiki na ito ay puro kasinungalingan lang, kaya naman hahayaan niya na ma-install ang karma ni Ishiki sa katawan ni Kawaki, kagaya na lamang ng ginawa niya sa katawan ni Boruto. At dito nga ay magkakaroon ng kompetisyon kung sino ang mauunang makamaster sa kanila upang ang matalo ay siyang isasakripisyo sa Jubi. Number 6, Momoshiki Agreement. Ito ang pinaka-worst na mangyayari kung sakaling pumayag si Momoshiki sa plano ni Ishiki. Kung sakaling mangyari ito, ang Shinobi World ay mawawasak sa near future. Maaring dito ay pumayag si Momoshiki dahil ito ay fulfillment sa kanilang obligation. So guys, sa tingin nyo, saan nga ba sa anim ang pwedeng mangyari kung sakaling makontrol nga ng tuluyan ni Momoshiki ang katawan ni Boruto? Any comment and suggestion, just comment down below. At yan, nagtatapos ang video ito. Hope you like it!